Mga idol, mga kababayan, narito na naman po ako upang ipagpatuloy ko po yung mga binabahagi ko po sa inyong kwento tungkol po dun sa pagkakaratay ko sa banig ng mga nakaraang taon na halos ang misis ko lang po nagsasakripisyo sa akin nun. Ang mahirap pa po noon ay dalawa kami nung anak ko kasi bedridden din yung anak kong bunso. Yung pong mga nasa post ko sa video at yung may video rin siya. Yun po, hindi po yung nakakapaglakad. Ang problema niya po ay hydrocephalus. May syan po siya sa ulo. 8 months po siya nung maoperahan. 29 years old na po siya ngayon sa awa ng Panginoon. Noong isang taon, biglang nagbago ang lahat po para sa akin. Nasira ang aking gulugod sa part po ng T8, T9 at T12. At dahil doon, hindi ako makalakad. Hindi ako makatayo. Halos hindi ko maigalaw ang aking katawan. Laging nakahiga. Ako ng mahabang panahon, parang nawala ng pag-asa ang lahat. Ngunit sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, hindi ako nag-iisa. Ang aking may bahay, siya ang naging aking lakas. Nung wala pa akong lakas, araw-araw walang pagod, walang reklamo, siya rin po ang gumigising bago ako at natutulog. Pagkatapos ko sa umaga, pinapainom niya ako ng gamot sa tamang oras. Sa gabi po, muli hindi niya ako nakakalimutan. At sa bawat oras na kailangan ko siya, ang ginagawa niya po ay naghihilot sa aking likod ng may pag-iingat, ng may pagmamahal upang maibsan ang kirot at unti-unting maibalik ang lakas ng aking katawan. Kaya po mga kaibigan, talagang sadya pong napakahirap. Yung hindi madali, may mga araw na mahirap, may mga sandaling tila walang pag-asa. Ngunit sa bawat umaga na gumigising ako, nariyan siya sa bawat gabi. Nariyan siya ang kanyang pagtatega, pag-aalaga sa akin, at tugas na pagmamahal po. Ang naging gamot na hindi mabibili ng salapi, ang pagmamahal po. At yun na nga po, at unting dahan-dahan, nagsimulang gumulaw muli ang aking katawan mula sa paghiga hanggang sa pag-upo, hanggang sa unang hakbang na may katuwang. Ngayon nakakatayo na ako, nakakalakad na muli, hindi dahil sa madali, kundi dahil sa pagmamahal ng aking asawa na hindi ako iniwan. Ito ang kwento ng aming pagmamahal at patunay na kahit gaano kabigat ang pagsubok, may pag-asa pa rin. Yun po mga kababayan, ang pinakamahalaga po ay yung talagang may pagmamahal at talagang ang pamilya lang po ang tangi pong masasandalan at hindi ka po talaga iiwan. At yun na nga po, at unti-unting dahan-dahang nagsimulang gumalaw muli ang aking katawan mula sa paghiga hanggang sa pag-upo, hanggang sa unang hakbang ng may katuwang. Ngayon nakakatayo na ako, nakakalakad na muli, hindi dahil sa madali, kundi dahil sa pagmamahal ng aking asawa na hindi ako iniwan. At may kasama pong pananalig at panalangin po sa Panginoon. Yun lang po ang naging pinanghahawakan naming lahat. Ito po ang kwento ng aming pagmamahal at patunay na kahit gaano kabigat pagsubok, may pag-asa pa rin. Huwag kang susuko, may pag-asa ka rin. Yun po talaga yung nasa isipan ko. At kahit po kayo na mangyari sa inyo, huwag po kayo mawawala ng pag-asa, manalangin,
lagi pong maging positive. Nariyan po ang pamilya, asawa, anak para dumamay. Sila po yung magpapalakas ng loob. At ang higit sa lahat na nagpapalakas po sa akin talaga ng loob nun at talagang hindi ako nawawalan ng pag-asa sa panalangin ko at ang aking bunsong anak po na kailangan niya po talaga ako. Kailangan kong lumakas. Dahil kung may mangyari sa akin o talagang tuluyan ako hindi nakapaglakad ay kawawa naman po ang aking misis o may bahay dahil mag-isa na lang po siya na mag-aasikaso sa aming anak na walang katuwang. Maraming salamat po mga kababayan, mga idol. Sa susunod naman po ay ikukwento ko rin po yung mga nangyari po sa aking anak mula po siya nung isilang kung bakit po siya nakagaganyan na naging bedridden ng mula 8 months hanggang ngayon po at hindi po siya nakakakain ng mga solid food. Sige na po at maraming salamat po sa inyong panunod mga kababayan. Ako po ay humihingi sa inyo ng pabor na sana po ako po ay ma-subscribe ninyo or ma-follow, ma-like po, ma-share. At malaking bagay po yung para sa aming magtatay. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Sa susunod ko pong upload kukwento ko po rin sa inyo lahat yung sa anak ko at sa akin. Salamat po. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan.